Fiang's POV. Mag-aalas 10 ng gabi na makauwi kami ni Indigo galing ng site inspection. Kumain kami ng dinner kanina sa nadaanan naming restaurant, kaya pagdating sa bahay, diretso na to sa kwarto namin. As for me, I made a quick stop at Patrick's room to check on him. When I saw him sleeping peacefully, I quietly stepped out. Then I headed to Fatima's room. Pagsilip ko sa pinto ng kwarto ni Fatima, naroon na to't nakahiga sa kama. Nakatalikod siya sa direksyon ko kaya hindi ko alam kung tulog na ito. Pero dahil tahimik, naisipan kong wag na lang tong abalahin. I was about to close the door and leave her when something caught my eye on her study table. A bouquet of flowers. Pero halatang matagal na dahil lantan at iba na ang kulay. Bakit hindi pa nito ay tinatapon? Imbes abalahin pa si Fatima, umalis na lang ako at tinungo ang kwarto namin ni Indigo. Pagpasok ko sa kwarto namin, wala ito. Ang sumalubong sa akin ay ang itim nitong sando mula kanina na ngayon walang ingat na itinapon sa paanan ng kama at ang pantalon nito na nakahandusay sa sahig. Napabuntong hininga ako bago humakbang papalapit doon. Dinampot ko yon at alam ko nasa bathroom si Indigo dahil dinig ko ang lagaslas ng tubig doon. After putting his clothes in the hamper, I moved towards the wardrobe cabinet without really thinking. Naglabas ako ng puting t-shirt, yung favorite ni Indigo na gray sweatpants at isang pang-ibaba. Pinatong ko yun agad sa kama para doon niya nalang kunin. Mahirap kasi pag si Indigong kumukuha ng damit sa cabinet nagiging binagyo. Ako napapagod kaayos tas siya tagagulo tuwing maglalabas ng susuotin niya. A few moments later, the bathroom door opened and he stepped out. Agad akong napalingon sa kanya. Wala tong kahit ano sa katawan bukod sa tuwalya na nakabalot sa bewang at ang balat kumikinang pa sa patak ng tubig. Gusto kong iiwas ang tingin dito but my eyes betrayed me. Dahil sa halip bumaling sa ibang direksyon, bumaba pa yun sa abs ni Indigo. Nanuyo ang lalamunan ko habang pinagmamasdan siya. Ngayon ko lang naaral ng ganito ang katawan ni Indigo na tila ayaw humiwalay ng mga mata ko sa kanya. Parang may magnet. Oo, aminado ko maganda ang katawan nito pero may something sa kanya after shower na iba. Halos hindi mapaglabanan. Tila nararamdaman nito ang aking pagtitig dahil nakangiti dito habang naglalakad sa kama at kaswal kinukuha ang damit na inilatag ko para sa kanya. Kumain tayo sa labas, pero ba't parang gutom ka pa? Daramdaman ko nag-init ang mukha ko sa sinabi ni Indigo. Kaya bago niya ako asarin ng tuluyan, inirapan ko na to. Nagmarcha patungo sa banyo. Desididong takasan ang mapang-asar nitong nisi. Kailangan ko ng isang mabilis na shower, some space to clear my mind. Pero pagpasok ko palang sinilubong na ako ng isa pang ginuhit ni Indigo sa may fogged up glass door. But this time hindi na dragon. This time it read, Indigo, heart shape, Fiang. Na ma-realize ko nakangiti na pala ako. Stop smiling like crazy, Fiang Azuma. Ang mga salitang lumabas sa bibig ko hindi ko na napigilan. And that's when it hit me. Azuma? Kailan mo pa kinilala ang sarili mo bilang isang Azuma? Ano bang nangyayari sa akin? Sa kabilang banda. Normal na sa akin na ako na unang magising sa amin ni Indigo, pero ngayong umaga hindi ko ramdam ang presensya niya sa tabi ko. The bed feels strangely empty, kaya kahit inaantok pa, I forced my eyes open, blinking to clear my vision. Malabo pang paningin ko pero may naaninag akong bulto ng tao sa bandang paanan ng kama ko. Nakatayo pero malayo ito sa kama. Is that Indigo? Nakasuot to ng black pants, white socks, paired with sleek black leather shoes. Yung pang-itaas naman is even more confusing. He's wearing a white shirt layered with black blazer and atop his head is a black fedora hat tilted at an angle. Michael Jackson? Napakarap akong muli, sinusubukan iwaksi ang kalituhan. Nananaginip ba ako? Or worse, nasa langit na ba ako? Bakit nakikita ko si Michael Jackson? Aba, may kagat pang isang pirasong rose sa bibig nito. What on earth is happening? Dahan-dahan akong umupo at kinusot-kusot ang aking mga mata o maasa. Mawawala ang kakaibang paningin na to kapag binuksan ko tong muli. Pero hindi. He is still there, standing like he's about to break into a moonwalk. My heart skips a beat in disbelief pero may parte sa isip kong sumisigaw na hindi si Michael Jackson ang nasa harap ko kundi si Indigo. At nakumpirma ko lalo nang iangat nito ang mukha sa akin. Indigo! Paos pa rin ang boses ko sa pagdulong. Anong kalokohan bang ginagawa mo? Imbes sagutin ako, kinuha nito sa bibig ang isang pirasong red rose at inihagi sa akin. Kasunod noon bigla na nagplay ang music. Intro pa lang and I knew exactly what it was. Billie Jean, and there he was, Indigo, moving in perfect sync with the beat.
His hand was placed over his crotch, thrusting in time with the rhythm. Natulala ako na pinapanood siya. I never imagined he could replicate Michael Jackson moves from that iconic Billie Jean live performance. Bawat footwork, bawat pop ng katawan nito, and Lockett parang ilang buwan na itong nagsasanay. Gayong hindi ko to nakita nag-practice mapaupusin naman o sa bahay. Hindi ko nga rin narinig tumugtog ng Billie Jean nito kahit minsan eh. Kung kanina hirap akong imulat ang mata sa antok, ngayon halos di ko magawang kumurap dahil ayoko may mamiss sa bawat galaw nito. Talagang ibinigay ni Indigo ang lahat and it was impossible not to be impressed. Nagpatuloy to sa ginagawang pagsayaw at pagganda. Ako namay wala sa sariling napaangat ang kamay at marahan niyang pumapalakpak habang pinapanood ito. Umikot si Indigo at ginawa ang signature moonwalk. Di ko maiwasan mapabuntong hininga at medyo bumilis ang pagpalakpak ko. He looked like he was having the time of his life. Sakto umikot to at tagtama mata namin at nahuli niya akong pumapalakpak. Isang ngisi ang sumilay sa labi nito habang kumikindat sa direksyon ko, clearly loving that he had my full attention. Ano? Hinihingal nitong tanong matapos ang performance. Nakaharap ito sa akin ngayon like some overconfident rockstar. Nagustuhan mo ba ang pangako kong concert sa'yo? Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at pilit pinipigilan ang ngiti na nagbabantang kumawala. Ang totoo, hindi ko lang nagustuhan. I love every second of it. Nakakaaliw na may bahagi sa akin na gustong sumayaw sa kanya sa isa pang Michael Jackson song, Smooth Criminal sa pagkakataon to. Pero dahil hingal na si Indigo, hindi na ako nag-request at nagkibit balikat na lang, sabay bulong. Not bad. Not bad. Yun lang. Napakatipid mo naman magbigay ng feedback. Samantalang kanina pumupuso ang mata mo habang pinapanood mo ko. Pumupuso ka dyan, excuse me? Balik ko rito. Pupunta ako ng banyo para maghilamos ng mukha, pero syempre hindi pa to tapos. Sinundan niya ako tinarangan ng pinto, ayaw niya akong bitawan ng walang sagot. Kung i-rate mo yung performance ko, 1 to 10, ilan? 6. Walang alilangan kong sagot habang nakatingin sa kanya. 6 lang? Dapat 10. Lumihis to sa pintuan nang saman ko siya ng tingin. Sige na nga, okay na ako sa 6. Maghilamos ka na. Pagkasara ko pa lamang ng pinto ng banyo ay hindi ko na napigilan pa. Tuluyan nang kumawala ang ngiti na kanina ko pa pinipigilan. Matapos kong maghilamos at nang makalabas na ako sa banyo, hindi ko na inabutan si Indigo sa kwarto. Sinamantala ko ang pagkakataong yon para ayusin ang sarili ko. Nagsuklay at nag-apply ng konting lipstick. Yung lipstick ko na tinakbo ni Indigo sa akin kahapon. Pero natagpuan ko rin naman sa bulsa ng pants nito nung nakatulog na to matapos namin magsalo. Dahil sa lipstick ko, naalala kong bigla ang necklace na nakita ko sa drawer na minsan. Kaya naman naisipan ko yun i-check. Ngunit pagbukas ko sa drawer, wala na yung jewelry box doon. Nasaan yun? Binigay ba ni Indigo sa babae niya? Napailing ako at muli yung sinara. Ano bang pake ko kung ibigay man ito o hindi? Ito naman ang gumagastos doon. Isa pa, wala naman akong pake sa kanya. Magde-divorce din naman. Fiang, let's eat. Napalingon ako kay Indigo nang marinig ko to sa pinto ng kwarto namin habang nakasilip siya. Masamang nagugutom ang dragon, baka magbuga ng apoy. Napairap ako sa sinabi niya. Pero dahil nagutom ako sa pagpalakpak dito kanina, I followed him to the door. He opened it for me, acting all gentleman-like as I stepped out, habang ito naman nakasunod sa akin hanggang sa elevator. Nang pareho na kaming nasa loob, bigla na lang niya ako inakbayan. Hinapit ako sa katawan niya. Tinapat ang mukha sa buhok ko. Ang bango ng buhok ng dragon na to. Anong conditioner ang gamit mo? Ngayon naman, conditioner ko ang tinatanong niya. Para ano? Bibilhin at ibibigay na naman sa babae niya. Wala, hindi ako nagko-conditioner. Bahagyatong lumayo at nanliit ang mga mata habang nakatingin sa akin. Sinungaling. Sakto bumukas ang pinto kaya inalis ko na ang kamay nitong nakaakbay sa akin at naunang lumabas. Di na ba nagko-conditioner ang dragon? Narinig ko pa ang bahagyang pagtawa sa likuran ko. So tanggap mo na dragon ka? Depende sa mood ko. Nga pala, binalingan ko tong muli. Bakit ka nagayang kumain? Nagluto ka ba? Oo naman, maaga akong gumising kanina para ipagluto ang dragon ko. Tsaka ako nag-practice ng sayaw para ulit sa dragon ko. I rolled my eyes slightly. I'm not your dragon, Indigo. Yes, you are. I am not. You are. Padlock susi. He countered, childlike and relentless.
Kaya nakipagtalo pa ako sa kanya, hindi na lang ako kumibo. Masyado maganda ang gising ko ngayon sa performance itong Billie Jean and I wasn't about to let this playful banter ruin that. Nang makarating kami sa dining area, nagmamadaling nauna si Indigo para ipahiga ako sa upuan. Natigilan ako saglit habang gulat. This wasn't something he typically do. Not with all the jokes and sarcasm we threw at each other daily. Alika na rito, maupo ka na. Huwag mo akong ipahiya kay Lord. Nakatingin siya sa atin mula sa langit. Sige na, ikaw na rin ang mamamainusan. I rolled my eyes again pero sinundan ko rin to. Umupo ako sa upuang hinila niya para sa akin. Once I was settled, he did not stop there. Pinagsilbihan niya pa ako. Si Indigo pa mismo ang nagkain ng almusal ko. This was new, unexpected. Natagpuan ko na lang aking sarili na tahimik na nakatingin kay Indigo habang ito'y nagsiserve ng pagkain. Nakakuha ng mga sulyap sa isang side nito na bihira ko rin makita. It was as if for once we weren't caught up in the usual teasing but had slipped into something softer. Something that made me wonder if this playful man, with all his quirks and charms, could actually be a caring husband after all. Ano nakain mo? Di ko na iwasang magtanong na makaupo na si Indigo sa tabi ko. Mayroon na rin tong sariling kape at kahit alam ko na ginamit niyang creamer ko na natili lang akong tahimik. Bakit? Kung ano mang nakain mo, sana lagi mong kainin para lagi ka rin ganito. Maasikaso? Seryoso kong dinampot ang kape na tinimpla ni Indigo at dinala yon sa bibig ko. Depende sa iyo kung magpapasalo ka sa akin lagi. Di ko maiwasang maiboga ang kape ko dahil sa sinabi ni Indigo. Namimilog ang mga mata kong tinignan siya at wala sa sarili tinanggap ang tissue na inabot ito sa akin para idampi sa bibig ko. Natawa to ng bahagya dahil sa reaksyon ko. Huwag kang magugulat, Fiang. Totoo naman ang sinabi ko eh. Ikaw lang ang inalmusal ko kahapon. Kung gusto mo na lagi kitang pagsilbihan, lagi ka rin yumuko. Ako na ang bahalang sumisid. Langoy marino pa kung gusto mo. Tulala akong napatitig kay Indigo. Paano nito nasasabi ang ganong bagay na hindi man lang nahihiya? Wala man lang bakas ng pagkapahiya or hesitation sa boses nito na para bang ang mga ganong salita ay isang kaswal na usapan. Sasagot pa sana si Fiang pero hindi na yon natuloy nang marinig namin ang papalapit na yabag na alam kong kay Fatima. Pareho kaming napalingon sa doorway at kumunot ang noo ko na makita na may hila si Fatima na suitcase. She stopped at the entrance of the dining room, her gaze flickering between Indigo and me before settling on me. May lungkot sa mata nito na nagpasikip ng damdamin ko. Ate Fiang, babalik na ako sa bahay ni Daddy? Tumayo ako sa tabi ni Fatima at matamantong tinitingnan, trying to process her words. Uuwi ka sa bahay? Bakit? Mahina tong bumuntong hininga. Dahil gusto ko. Tinitigan ko siya at ilang saglit na hindi nakaimik. Sinusubukan kong intindihan ang tumatakbo sa isipan ni Fatima, pero di ko tumabasa. Nakatingin to sa likod ko ngunit may distansya sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ginawang pambubugbog dito ni Daddy noon, gusto nito ulit bumalik doon? May problema ka ba? I asked again, hoping to get to the bottom of it. Nitong nakarang linggo kasi pansin ko iba ang kilos ni Fatima. Matamlay at di masyado nakikipag-usap sa akin. Hindi rin to masyadong lumalabas sa kwarto. Wala, Ate Fiang. Gusto ko lang bumalik sa bahay. She replied, her voice calm but final. Kahit baliktarin kasi ang mundo, Daddy pa rin natin si Daddy at kahit papano, namimiss ko siya. May bakas ng kalungkutan doon, ngunit nakikita ko ngayon na nakapag-desisyon si Fatima at wala na akong magagawa para baguhin yon. Sige, ikaw ang bahala. Malaki ka na, may isip ka na, at may sariling desisyon. Gusto mo ba na ihatid ka namin? Hindi na ate, may sundo na ako sa labas. Kinonta ko na si Daddy kanina kaya pinasundo na niya ako. Nagtahimik itong tumango, umatras ako at binigyan to ng space. Ngunit bago pa tuluyan makaalis si Fatima, sinulipan ito si Indigo. Kuya Indigo, aalis na ako. Salamat sa pagpapatuloy niya sa akin dito. Mahinang sabi nito. Di na sumagot si Indigo pero nang sumulyap ako sa kanya, nakita ko to bahagyang tumango kay Fatima at hindi mabasa ang ekspresyon nito. Pareho naming sinundan ang tingin si Fatima pagtalikod nito hanggang paghakbang palabas. Kinabukasan, Sunday. Maaga pa lang binulabog na ni Indigo ang tulog ko. May pupuntahan daw kami pero ayaw nitong sabihin kung saan. Antok na antok pa ako. Pero kahit ilang irap at masamang tingin ang binigay ko sa kanya, hindi ito natinag. Siyempre, ang magaling na lalaki pa rin ang nasunod.
Matapos ko mabalitan mag-shower, paglabas ko na pag-alaman ko, napili na ni Indigo ang aking damit. Maayos itong nilapag sa aming kama, isang floral na sundress na light pink, na hindi ko pa nasuot at may tag pa rin. Bigay sa akin yun ng bunso nilang si Maris dahil sobrang hilig nitong mag-shopping. Actually, hindi lang isang bulaklaking dress ang binigay niya, marami. Pero ni isa'y wala pa akong sinuot dahil hindi ko yun style. Ayoko niyan. Ani ako sabay irap dito. Dumiretso ako sa wardrobe para kumuha ng iba pa. Pero mabilis niyang hinawakan ng braso ko at hinila ko pabalik sa kama na halos matanggal ang tuwalya ko. Ano ba? Muntik nang malaglag ang towel ko eh. Paki ko, nakita ko naman ng lahat sa'yo eh. Mula noon, noo hanggang pang-upo mo, walang pakundangan na sagot ni Indigo. Dinampot ito ang sundress sa bed at yon ang binigay sa akin. Yan ang isuot mo. Mas bagay sa'yo yan. Magmumukha kang maamong dragon dyan. Hindi pa ako naging fan ng mga floral na disenyo. Mas gusto ko yung mga plain, monochromatic na damit. Plain lang ang mga damit ko at dress na sinusuot sa opisina o kahit saan. Ni minsan di ako nagsuot ng damit na may kahit anong borda o halo-halong kulay. At ngayon inaasahan niyang isusuot ko tong mabulaklak na damit na hindi ko man lang pinagkabalahang subukan.